I break the norms eh. May mga pagkakataon na nagbigay sa akin ng dahilan para maging ganito yung resulta. Paalala, wag mo wala kang tapakan ng aking apoy kung ayaw mong maging abo. Sa man ako ng laway, siguradong nagalatay, tituladong mga baray, pinagba ko at sinanay. Pero yung mga kumupal sa akin, hindi ko rin talaga sila makalimutan. That's why nasulat ko yung kantang yun. Minsan talaga, may mga tao magsasalita sa'yo ng kung ano-ano. Pero dadating din yung oras na para sa'yo. Den-O, or Jason Lopez, is a rising Filipino rapper known for his heartfelt lyrics and dynamic performances. With tracks like Baka Para Sa'yo and collaborations like Tamime, he blends raw emotion with sharp lyricism. Active in the local hip-hop scene and on social media, Den-O continues to make his mark in Philippine rap. Sa mga nakaaway, before, I'm so sorry guys. Sincerely yours, Den-O. Basta para sa akin, passion to, mahal ko to. Unang-una, maging totoo ka. Sabihin mo lang yung mga bagay na kaya mong panindigan. Aralin mo yung mga dapat aralin. Sabi ka ni Looney, ang talunin mo yung dating ikaw, wag yung gawa ng iba. Yung dating ikaw ang talunin mo para mas ma-inspire ka gumawa ng bagong ikaw. What's up mga kasundot? It's another episode na naman dito sa TWPS or Talk with Papa Sundot. At of course, meron na naman tayong bagong makakasama ditong kakwentuhan, no? At syempre, alam naman natin na ngayon, no, ang daming rapper na naglalabasan din, no? At tayo rin nakikisabay dyan, si Papa Sundot. But this time, no, makakasama natin na ito, magaling din na pagdating sa, alam mo yun, sa mga editing. Siya rin ang salarin, no, sa ibang mga lyrics video or mga music video, no, ng mga kilalang sikat na artist din dito sa Pilipinas, no. At alam ko ngayon na isa rin siyang editor ng Batang Quiapo, no, pagdating sa BFX. Pero syempre, no, isang malupit na rapper din. Ako, naririnig ko rin yung mga kanta niya. Napakalupit talaga, no. Kumbaga, gusto natin na marinig din siya ng nakakarami ngayon. So, di ko napapatagalin ba, ladies and gentlemen, ang ating isang butihing kaibigan din, no, sa industriya, no, ng rap scene, of course. So, walang iba kundi si paring Den-O. You know, maraming salamat sa pag-invite. Kamusta pare ko? Ayun, excited akong masundot dito ngayon. Sobrang... Buti na pagbigyan mo si Papa Sundot na sundutin ka ngayon. Oo naman, ikaw pa ba? Anytime magsabi ka lang. So, ako nga po pala si Den-O. Subscribe lang kayo sa YouTube channel ko. Search nyo lang Den-O. Yun, may bago akong music video ngayon. Baka para sa'yo, baka para sa inyo. Yun, no? Napakaganda. Diba? Salamat, man. So, yun, ikaw na rin gumagawa ng mga ganung ano nyo. Oh, bro, kasi as of now, I don't have funds pa to alam mo yun, yung malakagayan ng mga ginagawa nila. Yung sobrang lalaki ng ano. Bro, hindi pa. Pero ang ganda, sobrang quality, yung masasabi ko. Salamat. Sabi ko nga dapat naririnig ng nakakarami to. Oo, I hope so, sana. Kasi, yun yung ano lalo sa ating mga nagsisimula pagdating sa ganito. Sa ganitong industriya, di ba? Actually, may song na ako 14 years ago. Yung, alam mo, grabe, yung, tagal na rin, no? Jurassic rapper na rin ako. May tuturing ko na rin yung sarili kong Jurassic rapper. So, masasabi mo na talagang... Matanda na rin talaga ako. Tapos, parang ngayon lang ako, naging active ako, 2018. Yun yung unang song ko sa Spotify, si Cursebox ang... Uy, shout out yan, si Cursebox. Yun yung Paraiso. I-guest din natin si Cursebox dito sa podcast. Shout out kay Cursebox, I love you, bro. Tapos yun, magmula noong 2018, nagkakaroon ng konting hiatus kasi busy sa work. Kasi nung nag-aral ako, tinigil ko talaga ang pag-rap ng todo. Kumbaga sinisingit-singit ko lang siya. Pero ang malupit naman, yung singit ko sa pag-aaral, alam ba, flip-top audition, yung mga ganun na bihira mo siyang gawin pero nakakakaba once na gawin mo. Yun yung yun yung challenge ko nung kabataan. Nag-audition ka rin sa ano? Twice. Talaga? Twice. So, ang kasabayan ko yan, yung first audition ko, yung batch nila Shernan, yung 3Gs. Kasabayan ko silang lahat. Tapos yung next na batch naman, yung sila Lanzetta na. Yun yung mga batch ko. Tapos nung lately lang, nagkaroon ng audition ulit. Pero yun, hindi na pinalad ulit. So, okay lang. Ganun talaga. Okay lang. Totoo. Kumbaga, at least sinubukan pa rin.
Pero kung di man ako para sa battle rap, siguro music na lang talaga. Yun. So ngayon ito yung nilalakaran mo ngayon, no? Sa Ever music. since naman, ever since. Mhm. Music artist na talaga. So sabi mo nga kanino 14 years na. Oo, Talagang, parang 18 years old ako nung una akong nagkaroon ng kanta. Oh, yun. Anyway, sige siguro pag-uusapan natin 'yan, no. Sir. At paano ba ang naging takbo no ng karera mo sa ganito, 'di ba? At paano ka nagsimula, 'di ba? Ganito kasi yan. Way back, I think 2008 or 2009, grade 5. Napanood ko yung inuman session ng parokya, Mhm. which is nandun si Francis M. Oo. Yung The Yes Yes Show. Yun. Oo. Yung version nila ng magkaaway. Nung napanood ko yun, men, parang tinigil. Kasi ang una ko talagang trip, pagtripan yung kanta ng Eraserheads, pinaparody ko. Hindi sarcasm. Kumbaga, seryosong way. Kumbaga, feeling ko magiging akin. Oo. Ganun no. Kasi, Parang ano mo, gagawa mo ng sarili mong version ganun. Oo, tas may best friend kasi ako, siya yung music producer ko until now, si Marlon Ibayan. Shoutout bro, Marlon. Dalawa kami, sabay kami nag-aral ng songwriting. Oh. Yun. Tapos, ang trip namin talaga, parokya, E-Heads, Click 5, Mhm. Red Jumpsuit, yung mga MCR. Oo. Tapos Chico Sai. Tapos minsan pa nga, may kinumpose siyang kanta, yung January Days yata yun ng Chico Sai. Sabi niya siya daw nag-compose, tapos malaman-laman ko kanta pala ng Chico Sai. So yung mga ganun, pinagdaanan namin yung mga ganung trip. Hindi pala ikaw yan. Sabi ko, okay lang mabagbura? Okay lang. Hindi pala ikaw yan. Hayop ka. Tas, parang 1 taon niya akong naloko doon. Tas Naniwala ka talaga. Naniwala ako. Medyo paniwalain ako eh. Tapos yun, nung time na mahilig kami mag-aral ng gitara, medyo hindi talaga ako siguro para doon. Narinig ko naman tong si Francis M. na ang magkaaway, ipagbati, gumit na ka at wag. Tapos yun, kasi yung unang version nun, nung The Yes Yes Show, plain lang yung rap eh. Parang yung part na yun, iba yung rap. Nung dinagdagan ng flavor ni Francis M, parang Iba talaga. ang layo sa original. So parang mas maganda pa yung live kaysa yung nila. Yung recording. Tapos doon na ako naumpisang na-curious. Sino ba to si Francis M? Parang kilala ko na siya pero hindi pa ako masyado. Hindi pa yung parang sobrang deep talaga. Hindi pa nagdi-deep dive. Oo. Tapos yung ko si Francis M, host siya ng Itbulaga. Dahil doon, nanonood ng Itbulaga. Lagi. As in. So talagang siya, sa tingin mo siya talagang inspiration mo pagdating sa... talaga. That's why, nag-deep dive ako sa mga albums niya. Doon ko napakinggan yung mga, alam mo yun, galing niya kasi talaga when it comes to music. May kanta nga siyang Cold Summer Night, di ba? Hindi naman siya talaga, kumbaga para sa akin, mas gusto kong rapper siya. Pero nakaka-divert siya dun sa... kaya niyang tumawid ng ibang genre. Kaya niyang tumawid. Rockista, pinagsasama niya yung, may kanta sila ng E-Heads, yung tawag dito, Super Proxy. Siya yung nasa dulo na nagra-rap wala lang sa credits. Siya yun eh. Diba, talaga? Diba nung concert ng E-Heads may hologram si Francis M. Yun pala yun. Siya yun. Menage 1, Menage 2. Tapos yun, nung ko na siya, nung nakikinig na ako kay Francis M, tinignan ko yung ibang magagaling pa dito sa Pinas. At doon ko natagpuan siyempre si Andrew E. Given yan. Though hindi ako masyado nagstay kay... Black na yung mga ganyan. Hindi ako masyado nagstay kay Andrew E. Kasi talaga bata pa ako noon. Tapos yung double meaning niya, dinidirect to the point ko na, hindi, ganito meaning yan eh. Pero para sa kanya, ganito pala yun. Pinasok ko, and boy, walang dapli. Sing-sing pala yun. Tinusok ko, pinasok ko, and boy, walang dapli. Sing-sing pala yun. Sa'yo iba yung meaning. Iba yung meaning sa akin. Ako, actually, kahit ako na may makarinig nun. Diba? Rekta naman yung meaning nun. Pero kay Andrew pala, iba yung meaning nun. Sing-sing pala yun. So, talaga? Pero, saan niya sinabi to? Na ganito? Kanta yun. Ano bang kanta ni Andrew? Yun, boy, walang... hindi. Yung Banyo Queen yata yun. Banyo Queen yata yun. When the night... Diba? Yun. Pero kailan niya sinabi yan? Hindi ko pa napapakinggan yan eh. May interview siya. Na-interview siya. In-explain niya. Sabi, galing pala nun. Tas, yun, Andrew E. Siyempre, hindi lang ako masyado nagstay sa kanya, pero I still respect the King Andrew. Naman. Totoo naman yan. Siya yung pinoclaim. Saludo tayo dyan. Pinoclaim ni Francis M. Francis M is the king, tas Andrew E is the another king. Yun nga.
Yun nga lang, di ako masyado nagstay sa music niya. Then, Glock 9, napanood ko yung Lando, pucha. Yun talaga. Inaano ko pa yun, tawag dito, sa mix. Uso pa mix nun talaga, di ba? Oo, tas yung Lando, kakaiba talaga siya sa rap nung mga panahong yung kasi di ba uso, Stupid Love. Tapos yung Lando, storytelling. Tapos out of nowhere ko siyang napakinggan na wala akong ibang naririnig na rap. Biglang may Lando na bigla siyang sumulpot sa video okay namin na ewan ko kung tape ba yun, hindi ko na maalala. Tapos yun, sabi ko kakaibang DNA ito. Tapos nag-deep dive ako sa kanya. May kanta siya yung tawag dito, yung ipagpatawad no. Yung ginawa niya sarili. Bakit? Yung sariling niya, no? Bakit? Version niya. Yung mga ganun, yung mga old school. Tapos nag-deep dive ako sa kanya, nasa Death Threat pala siya. Yung Death Threat, yung una niyang grupo, yun yung time na gangsta pa yung uso na ultimo si Glock 9 may verse about gangsta rap. Diba? Actually, meron, no? Diba? Yung AK to the 4 to the 7, kasi I'm a gangster for life. May pa, N-word pa nga yun eh. Kaya, actually, may isa pa siyang kanta eh, na parang madami. binanggit niya yun, di ba? Oo, madami yun. Na parang may baril ka ba, ganyan. May mga ganun siyang lyrics na kanta. Lyrics dati. So that's why we're so blessed na iba nagganto na si Glock 9 ngayon. Oo, solid. Oo, tas yun, nung deep dive ako kay Glock, yun magmula nun, sinundan ko na siya. Sinundan ko na lahat ng album. So, siya na yung naging mo nun? Oo, bago kumbaga, after ni Francis M. Pero until that time naman kasi, napupumiyok pa, that time na ko na si Francis M. na kumbaga nasa playlist ko palagi. Pinipirata ko palagi. So. Tapos, when Flip Top came out of nowhere back in 2010 yata yun, napanood ko dun yung Looney versus Saito. Parang sobrang flip top na yan. Yung video nilang yan, di ba? Sira ulo ba to? Napakagaling nito nagsusulat-sulat na ako. Pero nung narinig ko si Looney, nahiya ako sa sarili ko na parang, ganito pala dapat. Kasi bilang bata, basic rhyme. Wala akong alam sa internals, metaphor. Hindi ako aral. Batang-bata, 18, 17, mga ganyan, 16, mga ganyan. Lang ako, kumbaga basics bilang Glock 9 listeners. Kumbaga parang yung cadence ni Glock 9 ginagaya ko, yung yung boses napapakinggan pa lang, ganyan. Oo, yung boses ko, mala Glock 9 din na, na parang limang kanta lang. Parang ginagaya ko pa. Kung paano yung delivery ni Glock 9, ginagaya mo rin. Sabihin mo na sa akin lahat. Parang ganun. Yung ko dati. Nung narinig ko si Looney mag-rap, nalaman ko na hype man pala siya ni Francis M. before. Talaga? So, di ba? Parang sila lang din pala yung magkakasama. Nasa circle pa rin. Oo, tas friend din siya ni Glock 9. Napakinggan ko yung album ni Looney, yung The Ones Who Never Made It. Andun si Glock 9, tinitira nila si Badang. Diba? Deserve. Joke lang. Tas, andun si Glock 9 sa isang kanta niya na, dalawang kanta. Yung Quinta, yung Makinig Ka Sa Tula Ko Na. Basta yun. Tapos yung isang bara ka lang, yung kay Badang. Tapos nagulat din ako, yung mga idol ko pala magkakaibigan. Isang circle lang. Isang circle lang. Tapos, yun, si Looney, nung time na yun, hinanap ko yung, may binigay sa akin si Marlon na playlist nung album nila, yung Critical Condition. Doon na ako mas lalong nahiya sa sarili ko na narinig mo yung para pala akong tanga mag-rap. Parang nung pinakinggan ko yung mga rap ko nung time na nag-i-exist yung mga mga bago yung style nila talaga. Oo, yung style nila parang pala. Parang wala pala akong kwenta. Parang naano ko sa sarili ko na i-pursue yung so doon nag-aral ka talaga? Doon na ako nagkaroon ng curiosity na about, alam mo yon yung kung paano yung mga bars, multis, parang hitting two birds in one stone eh. Parang ganun dapat ang rap minsan eh. Kumbaga, double meaning. Double meaning yung, kumbaga hindi rekta palagi dapat. Yung metaphor talaga. Oo, kumbaga may palabok ng konti. Kumbaga, pero maganda rin naman minsan yung simplex, yung direktang yung tama. Yung direktang naiintindihan ng mga tao. Pero iba yung feeling pag na-execute mo ang isang bars ng may kakaibang twist.
Doon ko unang narinig yung kila Looney noong time na yun. May mga malalalim na hugot. Saka meaning yung mga verses yung mga nila. verses nila. Yung album na yun, Critical Condition. Grabe talaga. Yung dalawa sila ni Ron, ang papayat pa nila. Tapos yun, nung sa Flip Top, after nun, naging followers na talaga ako ni Looney. Nakikita ko na siya anywhere sa TV. Na may mga guestings na siya. Makikilala na talaga. Oo, bumabattle siya. May bagong, yung huling battle niya after nung kay, yung kay Gap. Yun, galing talaga nito. Ayun po. Kasi bata pa ng rap nung time na yun, pero siya ahead of time na talaga. Timeless kasi siya eh. Tama. So yun yung isa sa mga nagbigay sa akin ng drive to continue this passion in a complicated way. Kumbaga, bakit complicated? kasi yung verse niya complicated, yung yung pagkakasulat parang So parang ikaw, gusto mo na rin mag-aim ng ganun. Mag-aim ng yung hindi na yung parang simpleng na makapagsulat lang. Oo, yun mismo. Kumbaga, gawin mo namang challenging. Hindi pala complicated, challenging way of writing verse. Kumbaga, Yung mas malalim talaga. Parang bigyan mo ng hustisya yung bawat song. Kumbaga para ka rin nagpapanday ng sarili mong espada eh. Tama. Kumbaga, from time na nag-start ka hanggang ngayon, kung i-compare mo yung work mo before sa work mo ngayon, dapat na yan, skyrocket na ang pagitan yan. Dapat malayo na talaga. Oo, kasi hindi na katulad noon. Kasi may mga rappers talaga, hindi naman ako sa may rappers talaga na nakikita kong hindi na nag-i-improve eh. Kasi parang siguro, naging na doon. Nandun na lang. Stagnant or state. So hindi na nagtatay ng different style. Oo, kumbaga, yun nga, parang doon ako nalulungkot. Nalulungkot na sayang dati ganito siya eh, tapos lang ngayon, ganito pa din. Kumbaga, pero okay lang din naman yun kasi may maraming reasons. Kumbaga, Totoo. like family or work. Kaya kumbaga hindi na itutuloy-tuloy. Hindi na natutuloy-tuloy. Okay lang yun. I still respect. Pero di ba sabi mo nga, in the last 14 years, talagang nagsusulat ka na, no? Oo, so ikaw ba nakukonsidered mo na parang natutuloy-tuloy mo siya or ano rin? Siya eh. Tuloy-tuloy ang sulat pero yung produce, hindi ganun. Isa-isa. Kasi syempre, kailangan mo rin talaga maglaan ng pondo dyan. Tama, totoo yan. Pondo. Syempre, babayaran mo yung gagawa ng beat. Yung magmimix. Mga producers. Yun, marami kang i-consider. I'm just lucky na ako yung gumagawa ng lyric video ko, ng music video ko. May pero paano gamit. kung yung mga katulad na diba, yung iba wala na talaga? Walang resources na ganun. Ang hirap nun. Ang hirap maka-execute. Kung hindi ko kasi ganito kasi ang namin, commitment namin ni Marlon before. Noong time kasi na nagre-recording kami sa bahay lang, ako one-man team. Ako mixing. Yung beat, download lang. Hindi ko na talaga siya. Totoo yan. No? Lalo pag mga nagsisimula. Kasi ang daming iba't ibang type beat dyan. Mismo. Dami sa YouTube. So, nung time na yon, sabi ko sa kanya, feeling ko balang araw mapapagastos tayo pag tinuloy natin to. Kasi hindi pa naman kumikita talaga sa ganyan. Pure passion lang yan pag nagsisimula naman talaga, di ba? Nung time na yon, marunong na ako mag-Photoshop. Okay. Batak na ng bahagya. Batak na ng bahagya. Ano yun? Siguro high school. Tapos, sabi ko sa kanya, bro, aralin mo gumawa ng beat. Ewan ko kung natatandaan niya pa to. Sabi ko sa kanya, bro, aralin mo gumawa ng beat. Aralin ko yung multimedia, yung video editing at photo editing. Para when time comes, kaya nyo sok tayo. Kaya nyo totally collab na kayo lang. Oo, lagi. Kumbaga, diba? Saka kayo na magpo-produce ng fourth year high school, may sarili na kaming beat. Siya gumawa na nito. Siya na. May sarili. Parang isang taon lang, nagkaroon agad kami ng original na beat. Talaga? Parang, so ngayon, siya na rin ba nagpo-produce ng until now. Wow, galing. Meron siyang bagong ngayon, stage name, Esoteric MI. Follow nyo, guys. Yun. Kasi Esoteric MI. May record label kaming dalawa. Esoteric Records. Kumbaga, may artist din kaming natulungan na before. Galing, kumbaga, it's all passion. From dating kayo lang yung nangangarap na ngayon, tumutulong na rin kayo din sa mga
Mga aspiring na ano rin. Oo, na mga rapper kinokolab din ko. or mga ano. Oo, kumbaga guys Artist. like Aris Rodil, nag-produce kami sa kanya, Keshi Takpal, Erica Bansuelo. Yan sila we help them to produce their own song kasi they don't have any idea on how to do it. Kumbaga inopen namin sa kanila kasi magaling talaga sila mahusay sila yung mga ganyan, 'di ba? Like ayun, pag-uusapan natin, ang daming magagaling, 'di ba, sa rap scene na sobra mga tinatawag na underrated. Tayo maka-considered pa rin naman na ganun pa rin. So, since di pa naman tayo totally nasa mainstream, no. Ang daming ganyan, no. Ang daming magagaling, ang daming talented, but walang resources, walang connection, 'di ba? And ikaw ba sa tingin mo, gaano nakaka-apekto yung ganung bagay, no? Lalo sa mga nagsisimula pa lang. Ano kasi siya pag wala ka kasing connection, we're just lucky lang kasi na bata pa lang, united na kami. Na united as one na kami na ito yung vision. Ito yung vision namin na to create music. We have our own resources. Inaral natin lahat. Kumbaga, hindi kami isa dun sa mga artist na upcoming artist na nag-outsource sila ng beatmaker. We're just lucky. Na ngayon, kayo marunong mismo sa mga ganung bagay. Oo, ngayon, para sa mga ganun na batang aspiring artist, gamitin nyo yung internet. Tama. Resources. YouTube University, tama yun. Sino ba dito ang hindi gumawa nun, di ba? Parang hanggang ngayon, dami nagtuturo kung paano mag-mixing, di ba? Hanggang ngayon, nagka-crack pa rin ako ng, di ba? Ikaw ba? Totoo naman. Diba? Totoo naman. That's part of the process I'm not encouraging you guys to crack your softwares, but I'm sorry. Yun yung yung step talaga na kaya. Sabi nga nila kung ano ba yung mga resources muna na nandyan, yun muna yung pagtyagaan. Oo, kasi hindi mo naman kumbaga, kung what if mahirap talaga ang buhay. Kumbaga, what if ganito ang linya mo, hindi ka kumikita ng sapat para sa passion mo. Totoo yun. Yun, ganun lang. It's just happen na may tumutulong lang din sa akin na na best friend. Shoutout Jedy, I love you bro. Siya nagpo-produce ng songs ko. There are times na siya yung nagpo-produce ng songs ko para to make it happen. Galing. To make it happen as far ASAP. Yun, parang ganun. Ayun talaga, yung mga day ones. Ayun yung mga sinasabi ko ngayon, nag-usap kami ni Cursebox. Yung mga, most of the time, yung mga producers, behind lang, di ba? Yep. Pero sila talaga yung backbone ng mga backbone. Di ba? Sila yung backbone ng mga artists ngayon. Mismo. Kaya, kasi kung wala yung mga tao na yan, wala tayong music ngayon na napapakinggan na napoproduce yan. Kagaya nila Cursebox, sa akin naman si 50 Hertz, di ba? So, yung mga tao na yan, di ba? Sila yung nasa likod ng mga music. Yes. Minsan, hindi na ganun na appreciate. Minsan, nababarat pa or something na hindi na bibigyan ng ng hustisya. Ng hustisya pa yung para sa kanila, Yep. di ba? Yun yung isa sa mga nakakatuwa ngayon kasi ang dami ng producer. Sobrang daming producer na nakilala. Nagmula yan, parang para sa akin, nag-start yan kay Clumsy. Oo. Si Clumsy, isa sa mga fire starter niyan. Tapos biglang, after ipakilala si Clumsy, biglang si ganto, producer ganto, ang dami na nila, sobra. Kasi ako, ang kilala ko lang na music producer dati, Sonic State yung kay Glock 9. Kumbaga, ang galing kasi talaga nun. So parang pag makikinig ka ng ibang music producer, parang ang chipipax ng tunog. Kasi yung tunog nung dati pa maganda na Tapos nung nakarinig ko si Clumsy as music producer, okay ito Ano to yung mga produce niyang songs ni Looney. Parang ang galing naman nito. Parang, tas yun, pinapakinggan din pala ni Marlon yun. Parang rin si Marlon dun. Kumbaga, nagdi-deep dive din sa mga ginagawa. So, idol namin si Clumsy talaga pagdating sa music production. So, yun siguro yung isa sa mga taong tiningala ng mga music producers ngayon. OG ba? Isa sa talaga, yun yung matatawag na OG. Oo. Diba? Ay, tingin mo ba, may politika ba sa music industry? Ayan, pag-usapan natin yan. What do you mean politics? Pag sinabi natin politics, kumbaga, meron ba talagang yung mga pinapaboran ng mga
labels or mga kung ano-ano. Gets mo? For me kasi, since wala ako sa record label, I don't want it to be handled by someone. Oo, kumbaga freelance lang talaga totally. Kumbaga galawang indie. Indie, kumbaga parang indie tayo, indie. Yan, Indie, diba? Ikaw, walang nag-handle. Walang nag-handle. Totoo yan. Ikaw, may sarili kang studio, may ganito ka, you don't need that anymore. Siguro, bahala na sila sa buhay nila. Kasi Pero tingin mo ikaw, dadating pala yung araw na, kunyari, may mag-offer sa'yo label, hawakan ka. Kasi ganito yan. Natuto rin ako sa mga sayings nila Glock 9. Kasi si Glock 9, sabi niya dati, lagi niya namang sinasabi to. Nung time na yon, wala siyang pake kung ano yung laman nung kontrata. Kahit sinabi doon na magrarap ako sa gitna ng bulkan, pipirmahan ko kasi mahal ko tong passion na to. From that, natuto ako na since wala pa rin naman talagang nag-offer sa akin ever since. From that, napag-isip-isip ko na parang hindi na pala kailangan. Kasi dati nilalako ko rin yung songs ko sa Universal. Talaga? So sinusubukan mo rin siya? Chinachat ko lang sila. Kumbaga sinusubukan mong pero nag-reply pero wala naman talagang, wala na ulit. Tapos, sa madaming record labels din, like Viva, nag-try din naman talaga ako nung bata pa ako. Tapos, sumulpot ang XB. Yung talaga yung mga indie. Sila talaga yung no? Sila yung una kong nakita na nagre-record lang sa room, pero ang ganda ng production. Ang ganda ng tapos tunog. Talagang pumapalo sa masa. Pumapalo sa mga tao. Naisip ko, hindi na kailangan ng Sa panahon ngayon, no? Oo. Si Abra. Si Abra. Kumbaga wala siyang record label. Pero yung outsource niya, yun din yung resources ng mga record label. Halimbawa, Sonic State doon si Abra nagre-record. Kaya maganda yung quality. Magagaling yung connections si Abra. Yun talaga yung nagpatunay na... And tingin mo ba importante ang connection dito sa ganitong industriya? Sobra. Without connections, pilay ka. Totoo. Isa yan sa mga kailangan mo. Totoo. Lalo wala kang talent to produce your own beats. Kung baga, verses lang ang kaya mo i-provide. Mahirap. Kasi kahit meron kang verses, di ba? Kung wala namang yung tunog. Kasi, alimbawa, bibili ka ng songs ng beats sa YouTube. Bibili mo. Ang dami nagbebenta rin. Ibibigay, hindi ko alam kung pati yung stems, alam mo yung stems? Yung layered. Yung naka-layered. Hindi ko alam kung pati yun ibibigay sa'yo. So, kung hindi binigay sa'yo yun, ano yung tunog nun? Gitna lahat? Hindi ko sure kung kailangan, hindi ko rin sure. Kung correct nyo na lang ako kung okay lang ba yun. Kasi kay Flick G ko na nalaman yun na kailangan ko yung stems ng song para mahinaan ko yung certain yung parts. mga gantong part. So yun, doon ko nalaman kay Flick, ganun pala yun. Tapos tinanong kay Marlon, ganun yun, gago, sabi niya sa akin. Hindi mo sinasabi. Tapos yun. Minsan nag-uusap dyan, producer to producer. Tapos yun, nung time na yun, parang eye-opener talaga yun na dapat pala talaga may may music producer, connections ka. Kaya mapapayo ko sa inyo guys, kung introvert kayo, kung di nyo kaya makipagkaibigan sa ibang, kung di kaya ng ego nyo na makipagkaibigan. Makipagsalamuha sa ibang tao. Aralin nyo mag-isa. YouTube University. Totoo yun Importante pa rin ang communication sa ganitong industriya. Tama. Sa kahit saan naman. Kahit saan, totoo yun, di ba? Communication. Kasi pag hindi ka marunong makipag-communicate with the other people, wala. Iwan ka talaga. Di ba? Later on, marirealize mo na bakit ganito, parang walang nangyayari. Bakit ganito yung outcome. Ganito yung outcome. May inis ka sa sarili mo, may inggit ka sa iba. Lalo sa ganito, na pag alam mong gusto ko yung ginagawa ko, pero ba't ganun? Parang hindi rin nagkakaresulta, ganyan. No? Yun yung kumbaga, detach ako sa feelings na ganun. Na mag-invest ng feelings sa result. Kasi, palagi namang mahina ang numbers Sa akin sa akin That's why okay lang sa akin. Okay lang. Kumbaga, the thing is, yung fulfillment mo after mo siya ma-release, ibang yun. Totoo yun. May effect. Lalo na pag nagsulat ka tapos alam mong may pinaghuhugutan ka rin talaga. Kumbaga, wala ka nang pakialam kung ano yung maging resulta. Kumbaga, wala kang paki sa resulta. Ginagawa mo lang yung mahal mo. Yun talaga yung pero syempre, nandyan tayo na gusto nating mag-aim naman talaga. Mismo, lahat diba? naman Lahat naman siguro ng gagawa kahit sabihin nating
passion lang yan or gusto lang natin malabas yung gusto May natin. kahit pa paanong inaasahan. Meron, di ba? Pero Kumbaga, para sa ini-aim ating, pa rin natin. mismo, pero para sa ating passionate, bonus na lang yun. Bonus na. Bonus Kumbaga, na lang yun. kung magkaroon ng resulta na... Thank you, guys. Yun, di ba? Thank you, Lord. Kumbaga, yun, ito na. Na up to now, wala pa naman akong ganun na numbers. Unlike you guys, you have numbers na hindi ko pa nga kumikita sa mga songs ko yun diba? Pero grabe, solid yung mga kanta rin ni yun, NO talaga. Nung kumbaga pag-usapang copyright, alam ko ng konti, pero pag-usapang monetize, ibang usapan kasi yun. Wala pa akong alam dun sa mga kitaan na wala, never ako kumita. Though yung FB ko naka parang content creator. Pero walang pumapasok kahit. So, right now talagang passion pa rin. And talagang hindi mo pa to yung inaasahan. Kasi may mga artist talaga na ito na yung inaasahan talaga nilang araw-araw na kinikita, di ba? May mga ganong artist pero talaga. Pero guys, kung ganun kayo, kung papasok kayo sa isang passion or sa isang, kung gusto nyo lang aralin ng rap specifically, para magkapera, tigil nyo na lang guys. Please lang. Wag na lang kasi hindi nyo mahal yan. Alam ko sa sarili nyo hindi nyo mahal yung ginagawa nyo. Gusto nyo lang magpasikat ng literal. Na wala kayong binibitawang mensahe na makakatulong sa iba. Tama. Or wala kayong inaaral na ganito, ganyan. Guys, please lang. Wag nyo nang gamitin ng rap. Or ang music. Kumbaga, para lang to sa mga, hindi to para sa lahat. Tama. Tutuusin yung... Kasi kala ng iba, pag may kanta ka na, o kaya parang nakapag-release ng ganito, puputok na pera na, di ba? Nope. Hindi ganun. Ultimo nga yung mga sikat, di ba? Totoo yan. Di ba? Ultimo yung mga sikat, hindi na nakaka-receive ng decent numbers yung iba. Totoo. Diba? Pero there's still continue the passion. Yes. Kumbaga, nagbibigay pa rin sila talaga ng... Kasi nasa dugo na yun eh. Hindi mo na pwedeng hindi mo na maaalis talaga. Hindi mo na maaalis sa dugo mo yun sa sistema mo. Unless naging milyonaryo ka bukas. Totoo. Tapos wala ka ng pake sa music, binitawan mo lahat. Naging bilyonaryo ka pala. Kasi may resources, may ginawa kang, may nag-boom ka na negosyo. Pero depende pa rin yun. Pero kung ako kahit maging milyonaryo ako, feeling ko gagamitin ko yun para dito. Totoo. Diba? Kahit ikaw. Totoo. Diba? Ako, yung bata kami naalala ko, talagang nagre-record na kami ng mga kanta. Sa manggahan to? Sa manggahan to. Batang manggahan tayo. Batang manggahan. Ganito dapat gang sign mo. M. Mangga M. Paano ba yan? Ganyan? Parang hirap sa kamay ko. Hindi, ganito. Paano yan? M. Ganyan? M ba? Dikit. Parang hirap niya na. Ayaw mo yan. Masasanay ka din. Batang manggahan. Yan. Na pwede rin maging Makati yan. Yung Makati, Yun, tas yun nga. Yun. Yung bata ko, nagre-record kami, nakabalot lang. Rap yan, rap? Iba-iba basta music Music kami, music. kumakanta-kanta, nagre-rap-rap din, Binabalot yung, may microphone, binabalutan namin ng tela para yung hangin, hindi pumapasok dun sa microphone ng headset. So, ganun lang kami nagre-record that time. Kaya yung nagkaroon kami ng something na pera, talaga binili ko lahat ng mga instruments, lahat ng mga equipments na kailangan sa recording. Yung mga gantong bagay. Kumbaga kahit papano, yung kumita na, binalikan ko pa rin. Pero kailangan ko mag-produce ng pera. Kaya yung mga panahon na yun, hindi ko talaga binibigyan din ng time yung masyado. Saka siya kumbaga, once na minahal mo siya, babalik at babalik. Totoo yun. Hindi mo siya, sabi nga, nasa dugo na nasa dugo blooded na, ka na kumbaga, nasa DNA wala na mo nasa na DNA mo na yun. Lang, magpapagaling ka na lang. Yun. Kumbaga, magpapalakas ka na lang. Totoo yun. Diba? Kasi dito nga, hindi ka na mapapera agad dito sa ganitong bagay. Hindi. Unless may ka, biglang mag-boom yung mo sa isang Yun ang mahirap naman sa ganun. Halimbawa, si Rapper A. Mas sikat siya. Nauna si Rapper B. Tapos, kumbaga si Rapper B, 10 years na nagra-rap. Pero si Rapper A, he came yesterday. Oo. Lately lang. Pero siya yung nag-viral. Pero, ang problema, si Rapper A, na bagong rapper na new school, hindi pa masyadong aral. So, ang hirap ngayon. Kumbaga, paano ka ngayon makikihalibilo sa mga mga all-time greats? Diba? Parang, yung talagang alam na yung... Oo, kumbaga parang parang may bahagyang taas ng kilay. Oo. Bakit? Saka may gap talaga. May gap talaga. So, you have to
you have to respect them. Tama. Dapat alam mo yung lugar mo. Kaya, pero para sa akin, yung mga ganun, halimbawa, si rapper A, ito bata, ako si rapper B, halimbawa, I'm so proud of you na narating mo agad. Kumbaga, kahit hindi ka pa masyadong ang gagawin mo na lang ngayon, magpalakas ka na lang. Magpagaling ka na lang. Saka kung paano mo i-sustain yun, di ba? Oo, i-sustain mo kasi na lang baka yan. mamaya, tsamba lang din yun. Oo. Di ba? May ganun talaga eh. May maganon, di ba? So, maging masipag ka na lang, yun ang mapapayo ko sa'yo. Kasi nandiyan ka na eh. Kumbaga, idiretso mo na. Galingan mo na. Kung nagyayabang ka sa mga songs, again guys, ewan kong ano ka sa akin, okay lang sa ito. Pero, kasi sarap kasi, wag na kayo maging ignorante guys. Marami talagang mayabang na rapper. Maraming mayabang na kanta. Please lang, wag nyo masyadong seryosohin pag nakakarinig kayo ng rapper na nagyayabang. That's part of the culture. Ultimo yung mga si Eminem. Oo naman. International. Ultimo yung mga pinakinggan natin noon. Wag na kayong guys. Wag na kayong magalit pag nagyayabang ang isang rapper. I-enjoy nyo na lang. Kasi masasaktan lang kayo pag nag-invest kayo ng feelings. Tama. Sa kung hindi mo gusto yung isang music na ganun, iba na lang. Ang dami natin choices sa Spotify. We have millions of songs inside our pocket. Totoo. Diba? Kumbaga, marami tayong choices. Para wag na lang tayo maging talangka, utang na loob. Dami yung sa comment section na, alam mo yun, kahit yung rap is subjective siya, di ba? Pero ang daming doon na kinokorek yung grammar. Di ba? Kasi subjective. Totoo. Nakita ko nga nakaraan, Heb Abi, diba? Binabash di ba? Anong silbi ng poetic license? merong as a rapper, as an artist, yung mga international yung unang gumamit nun, tapos ipagkakait nyo sa Pinoy, guys, please. Ako lang nagsasabi, guys, mas lalo kayong maiinis sa paparating na songs nila Flo G, nila Heb Abi, nila Skastakli, kung maganatiling ganyan ang mindset nyo. Mas lalo nila kayong iinisin. Mas gusto nilang mapanatili yung inis nyo. Nasa inyo na lang yan kung isusustain nyo yan. Tama. Sorry to say, pero yung iba nga, later on, yung mga galit-galit nun, bigla magugustuhan na rin. Ganun eh. Di ba? Yung dati, for sure si Hebabi dumaan sa ganun, di ba? Oo. Yung parang, syempre, yung type ng kanta ni Heba, parang lasing-lasing type. Pero, imagine mo naman ngayon, lahat ng tao, parang... Numbers don't lie. 1 billion. Sila ni Flo G yata. Oo. Diba? 1 billion sa Spotify, mas madami pang views kaysa sa Ben and Ben. Di ba? Oo, totoo. Di ba? Parang dapat maging proud na lang kayo, guys. Please. The more na mayayabangan kayo sa isang dapat rapper. supportahan talaga natin. OPM talaga. Mismo. The more na mayayabangan kayo sa isang rapper, sa isang artist, habang buhay kayo mayayabangan, guys. May stress lang kayo. O sa inyo, piliin nyo yung gusto nyong songs. Piliin nyo yung idol nyo. Piliin nyo lahat para hindi kayo maging Ikaw ba haters. dumaan ka na sa time na may mga bashers ka rin or something na haters kahit alam naman natin hindi pa tayo ganun ka sikat pero syempre naglalabas tayo ng music natin, ng mga ginagawa natin. Dumating ba sa ganung point na meron ka na ring bashers? For me, nararamdaman ko na meron. Meron ba? Meron. Kumbaga, tawag dito. Asa nagtrabaho sa isang, halimbawa, what do you call this? Corporate company, I think. Kasi I break the norms eh. Kumbaga, ako lang yung rapper sa... Kumbaga, masasabi kong ako yung pinakamagaling na rapper sa loob ng opisina. Kasi wala naman talagang ibang rapper doon. So, para sa kanila, nai-ignorante sila sa mga ginagawa ko na, ano pa nagsasabi mo? Parang ganito, ganyan. So, may side comment sila. Na, kasi iba yung mundo mo sa kanila. Oo, kumbaga, kasi ito yung masakit na katotohanan na nararanasan or nakikita ko, na nararanasan din ng ibang artist, na rapper, yung mga matatalinong tao, may nakikita, or naranasan ko na din to siguro, hindi nila nire-respeto yung art form namin. Yung iba sa kanila. Kumbaga, naiinis siguro sila the way we compose our songs. Kumbaga, marami. Paano nyo, kasi marami kaming paano dinideliver, kung paano sinasabi. Yeah. Kung paano namin nilalabag yung
yung nakasanayan na format. Kung paano namin, ito one time, nasa swimming ako. May isang tao na tropa, friend, elementary friends. Kumbaga, challenge niya ako, what rhymes with this word. Kumbaga, ano ba yung word na yun? Hindi ko na maalala. Ako, rapper ako. Iba ako mag-rhyme eh. Kumbaga, I rhyme 2 words to rhyme for that word. Kumbaga, yung dalawang tugma ay yung isang word na yon, mapag-rhyme ko siya sa dalawang words. Kumbaga, halimbawa, sample na lang natin, linlang. Linlang. Tapos, i-rhyme mo siya sa beat lang. Dalawang word ang beat lang. Yung linlang isa. Kumbaga, ganon yung sample. Pero mababaw yun, guys. Medyo mahirap lang mag-freestyle dito kay Papa Sundot eh. Pero ganon yung isa sa mga principle namin eh, bilang artist na. Ganon yung isa sa mga way namin. May iba-ibang way talaga, di ba? O, diba? Halimbawa, may iba-ibang style. Isang word ang nakakabugnot, i-rhyme mo sa Papa Sundot. Ayan. Yun, ganon yung perfect na ano. So, yung time na yun, yung mga elementary friends ko, pinagtawanan nila ako yung ni-rhyme ko yung word, yung certain words na yun. Kasi lahat sila, alam mo yun, parang iba sa kanila, teachers. Oo, iba sa kanila, teachers. Ganto ganyan, nasa corporate. Pinagtawanan nila ako. May narinig pa ako, nagsabi sa akin, bobo, ginanon pa ako. Kumbaga, yung mga masasakit na moment na yun, mararamdaman mo yun hanggang ngayon eh. Kumbaga, yung mga core memory yun eh, kung matatawag. So yun, sabi ko, saan ako, mali ba ako? In-explain nila sa akin na mali naman talaga yung rhyme na yun. Sige, naman talaga, mali talaga. Mali talaga. Pero kami mga rappers, we bend words. We bend words, land rhyme. That's why pinaglaban ko yung gabing yun. Though sa formal, mali talaga pala siya. Okay lang din. Pero yun yung isa sa mga, yung gabing yun, isa sa mga... Hindi mo talaga makalimutan. Oo, nagbigay ng drive sa akin na na mas galingan pa tong art form na to. Na kung asan man ako ngayon, hindi naman mataas, pero may mga pagkakataon na naging resulta. Na ito yung naging resulta. May mga pagkakataon na nagbigay sa akin ng dahilan para maging ganito yung resulta. Kumbaga yung song ko na Baka Para Sa'yo, ano yun? Kumbaga, risky para sa akin yun eh. Kasi, naging inspiration ko yun kasi yung mga taong tumoxic sa akin, yung mga taong tinoxic ako, kung may na-toxic man ako before, iba, di na ako ganun. I'm sorry guys. Siguro before, kukupal-kupal, kasi bata pa, sa mga mga nakaaway before, I'm so sorry guys. Ito na, tawad. Sincerely yours. Sincerely yours, Den-O. Jason Lopez. Yon. Pero yung mga kumupal sa akin, hindi ko rin talaga sila makalimutan. That's why nasulat ko yung kantang yun. Sa opisina, sa kahit saan, sa mga tropa, sa mga nakakasama before, sa nakakasama ngayon. So kumbaga dun mo nailabas sa kanta na yun? Nailabas ko sa kantang yun na... Ano yung isa sa pinaka parang linya dun na talagang madiin para sa'yo? Ngayon ba alam mo na kung anong kakayahan at taglay na lakas ko? Paalala, wag na wag mong balaking tapakan ng aking kampoy kung ayaw mong maging abo yung mga paa mo. Lupit? Ganun yung ender yun eh. Baga, I need to end that song in a punchline. Na ganun talaga. Oo, na ganun. So, pero naman yun eh, halo siya yung song na yun. Parang patama sa mga taong ganto, taong ganyan. Ano rin yun, kumbaga, pwede mo rin maging anthem yun pag kumbaga parang para sa'yo din para yun. Sa'yo rin. Para sa'yo din yun. Kaya nga baka para sa'yo eh. It's either baka para sa'yo na tamaan ka nito, pero baka para sa'yo inaalay tong song na to. Kung marami kang... So, dalawang yun. It's either para sa'yo or para sa'yo dahil relate ka rin. Nakaka-relate ka. Kasi may isa akong friend, sabi niya sa akin, tangina, ginanto ko ng kaopisina ko. Kaya pinapatugtog ko yung songs mo. Isa yun sa mga fulfillment ko eh. Pinost niya pa talaga. Pinost niya. Tapos sa mga gahago dyan, parang may nakaaway siya na kaopisina niya. Tapos yun, sabi niya, wow, ayos ah.
Salamat. Tapos may ibang nagme-message din ng mga tropa. Mga tropa lang din naman. Kasi yung mga songs ko as of now para sa mga tropang sumusuporta talaga. Kumbaga, or it's either yung mga taong nakakasama ko noon, once na gusto nyo parang nasa tabi nyo lang ako, kung meron man, just play my songs, guys. Para sa inyo yan. Sa mga nangungulila sa presensya ko na sa kakulitan ko before sa... Alam ni JM yan. Si JM, nandito ngayon si JM Guanzon. Shoutout JM Shoutout JM Guanzon. Sobrang salamat bro sa pagbisita dito na sabi niya kasi sa akin kanina, nalaman niya pupunta ako kaya pumunta siya. Nagulat nga rin Nagulat din ako. Nakita ko may pogi. Kasi, marami kaming natunghay na core memory niyan sa school namin back in the day. Kilala ko rin yung ex niyan, mabait. Oh my goodness. Pero ngayon, sobrang loyal yan. Sobrang loyal. Totoo. Yun, tas kahit sobrang sikat na, di ba? Marunong tumingin sa pinanggalingan talaga. Yun. Marunong, he know how to respect people talaga. Very humble guy, JM Guanzon. Tapos ito, yung mga taong nakaka-relate sa songs na yun, may nagpapasalamat sila. Yun yung nakakatuwa kasi sobrang asshole nung song na yun eh. Kumbaga, may iba na yayabangan, nagpo-post na lang, pero alam mo, nagpaparinig. Kumbaga parang, baka tinamaan siguro. Yung iba, inaano nila, kinaklaw nila, yung title, kumbaga, nagiging sarcastic paano sila. mo hinahandle yung mga ganun? Wala. Kasi para sa akin, kasi natutunan ko din to sa mga idol ko, like sila Looney. Halimbawa, may kaaway sila. Alam mo yung total ignore? Parang invisible lang yung... Oo, parang hayaan mo sila malusaw. So, gano'n na lang din. Kumbaga, hindi na lang talaga bibigyan ng attention and energy. Alam mo namang wala kang ginawang masama eh. Kasi kung may ginawa kang masama, magigilty ka rin naman talaga. Lalo na ako, sobrang bilis ko mag-guilty. That's why may magawa kong masama sa isang tao. Lalo alam kong kasalanan ko before. Sorry talaga. Kumbaga, kasi hindi naman ako perfecto talaga. So, yun, yung song na yun, siya na rin yung parang naging shield ko. Barrier ko siya sa mga susunod na taong kukupal sa akin. Kukupalin mo ako, may song akong ganito, pakinggan mo. Kukupalin mo pa kaya ako pag narinig mo. Parang warning. Yes, warning ko na siya. Kumbaga, barrier ko na siya. Kaya, actually, guys, may ganyan din akong kanta. Ang diba? title naman, Pag Inggit Pikit. Diba? Pag Inggit Pikit, stream nyo, papasundot. Meron na ba yun? Meron, Yun, actually. sige. Isa sa unang sana nililis ko makagawa tayo songs, bro. Oo naman. Okay. Deal. Deal. Guys, nakadocument wala na. nang Wala nang takas yun. Gusto ko maka-record dito eh. Tapos yun, yung song na yun talaga, siya, para sa akin sobrang special niya. Kumbaga, alam mo kailan ko siya nasulat? 2020 pa. Matagal-tagal na rin. Kumbaga, kung ano yung emosyon ko nung time na yun, nung pandemic, in-encapsulate ko dun sa... Kailan lang ito na-release? After 2024. So after 4 years, 4 years na. May ganun talaga eh. Actually, mga ganun. Ako may mga nasa baol ko pang kanta din. Kumbaga, yan eh. Kumbaga, dyan mo mapuprove kung timeless ka na, na artist. Kumbaga, yun, yung song na yun, talaga, naging barrier ko na siya against someone who will attempt to make me cry. So meron ka na agad pang... you're in trouble, guys. You're in trouble. I'm telling you right now. Lupit, no? Pero ito, tingin mo, anong tinatahak ng OPM ngayon? No? So, parang feeling ko talaga ito na yung golden age of OPM. Galing na nga rin kay Chito Miranda eh. Na ito na yun eh. Kasi back in the day, sobrang hirap yata ng process nila eh. Totoo. Nakikita ko yung mga clips ng Eraserheads. Saka hindi ka makapag-freelance katulad ng ganito noon, diba? Nakikita ko yung mga clips ng Eraserheads, yung mga songs nila na popular, parang sa room lang. Ang hirap mag-produce. Manual, diba? Bro. Ang hirap mag-produce. Lalo ang na hirap kung wala mag-publish. ka sa isang record label. Yun, totoo yun. Diba? Kasi record label talagang, makakapag-provide sa'yo ng pondo eh. So, ang stand ko dyan, feeling ko talaga, ito na yun. Ito na yung golden age of music. Kumbaga, ang talagang, na-challenge na rin. Pati mga labels nga ngayon, di ba? Bro, may nababalitaan nga akong mga songs na sa room lang ni record, pero yung views. Totoo. Utang ina, skyrocket. Halimbawa yung kay Heb Abi, ewan ko kung anong song yun, yung Downtown Kinaladkad. Anong title nun? Alam ko, Downtown QC, parang ganun yun eh. Welcome to Downtown QC. Ang yun. pagkakaalam ko,
sa room lang ni record yun. Galing, no? Diba? Pero Nakita ko nga yung mga video ni Hebabi noon na nire-record lang sa parang siya lang kwarto din yata nag-edit eh. Walang ano eh. Yung studio nila, walang, diba? Diba, one-man team. Diba, ganun kalupit yung batang yun. Kumbaga hindi na talaga nakatingin lahat ngayon sa pero dami niya ring sinulat muna, no? Bro, bago siya talaga dumating dun. Pero parang ano lang. And for sure, dati inuusgahan yung paano siya magkumanta, paano siya, feeling ko ganun eh. Siguro ng mga kakilala niya na ano. Diba? Oo. Kasi parang lasing-lasing lang yung... Naramdaman ko na yung mga ganung bagay na ano na nandidiri sa akin yung mga ibang tao na kaya nga minsan, kasi rapper ka. Minsan talaga, may mga tao magsasalita sa'yo ng kung ano-ano. Pero dadating din yung oras na para sa'yo. Para sa tunog mo. Para sa kung paano ka mag-deliver ng kanta mo, diba? Kumbaga, you have to work hard. Yun yung na-realize ko doon. Tama may yun. mga bagay na, baka, ngayon katulad yan, sasabihin, parang yung kumakanta, lasing-lasing lang. Yung mga panahon na yun. Pero ngayon, pag kinanta mo yun, sobrang solid. Kumbaga, ganito lang din yan sa simpleng halimbawa ngayon, yung mukha ko, pangit ako. Yun. Pero uuso pala ako sa 2045. So, ibig sabihin, may panahon para sa'yo. Oo, diba? Gwapo pala, yung ganito pala, gwapo pala sa 2045. Totoo, diba? May panahon para sa'yo, dadating din. Kaya, galing nga. Ngayon ko lang na-realize. You have to seize the moment talaga when time comes na ganun na. Totoo yun. So, kumbaga, kahit napakatagal na yan, diba? Pwede pa rin Mismo. Kumbaga, yung mga, halimbawa yung ni Shay, yung sa Malamig. Ang tagal na nun, tas pumutok last year yata. Umulit-ulit. Diba? Actually, may mga kanta, katulad ng Jopay. Diba yun? Napakatagal na ng Jopay, pero pumutok pa rin ulit. Putok, diba? Talaga eh. Kumbaga, yung music na yan, nakatambak lang yan dyan, pero once na hinukay siya. May panahon ulit na para mabuhay. Diba? May panahon ulit na parang... Yung Aussie ni Andrew eh. Sige. Diba? Nag-TikTok. Basta ang daming. Hindi mo masabi minsan, no? Hindi mo masabi talaga. So, hindi mo rin masabi kung sino yung sisikat. Totoo yun. That's why mas magandang maging mabait ka sa lahat. Totoo yun. Mismo. Yun. Diba? Sabi nga ng kaibigan ko si Boss D, libreng maging mabait. Libreng maging mabait. Kumbaga kung kaming mga rappers guys, nakikita nyong maangas kami sa songs, gumagawa kami ng lyrical miracles, kumbaga gumagawa kami ng maangas na, alam mo yon yung mga verses namin na maangas. Pero ano naman kaya naman namin panindigan yon actually. Kaya naman panindigan talaga yon. Pero, syempre, depende sa taong haharap sa'yo. Tama. Pag, alimbawa, yung taong yan na assholing ka, babalikan ko yan. Alimbawa, random papakin mo ko. Random mumurahin mo nanay ko nang walang rhyme. Kasi sa flip top, kahit murahin nanay mo, basta may rhyme. Ano yan? Subjective yan. Kumbaga, pag bigla mo pinako dyan, sasapakin kita. Kumbaga, papanindigan ko yung songs ko. Papanindigan ko. Pero kung very nice naman. Tapos, di ba, parang nasa lugar. Kumbaga nasa lugar. Magandang kahit sabihin nating hater yan, halimbawa sila Flo G, may hater sila umapproach sa kanila, pero sinabi, idol kita, kumbaga papakisamahan niya na maayos eh. Sa akin, wala namang ganun, wala namang umaamin na, hindi. So far, parang walang humaamin sa harap ko na ayaw niya ako. Ewan ko, natatakot. Hindi ko rin alam. Sana wala namang ganun. Kasi ano naman ako simpleng bata lang ako kahit tumatanda na. Hindi ako pala away ever since. Alam ng mga tropa ko yan. Nasa bahay lang ako halos. Yung kabataan ko. Kumbaga parang siguro masasabi ko lang na when time comes na kailangan talaga, papalag. Kumbaga, hindi nga lang para sa edad natin ngayon na, alam mo yun, na basabulero. Na wala nang ganun. Wala na yung panahon na ganun. Kumbaga, maximum tolerance. Yun, maximum tolerance. Mas mahahaba na yung diba? Yung pasensya. The more na tumatanda tayo, dapat mahaba yung pasensya. Hindi na yung tumatandang paurong na sinasabi. Mismo. Saka mas malawak na mag-isip. Hindi na katulad noon. Diba? Pero may mga nakaaway din naman ako before na okay kami ngayon eh. Yun yung kumbaga, naging matured na. Pero the thing is, marunong magpatawad. Tama. Magpatawad pero di nakakalimot. Yun yung talaga yun. Kumbaga, yun yung, ewan kay Ron Henley ko ata narinig yun eh. So, ina-apply. Lahat na naririnig ko, ina-apply ko lang sa sarili ko. Baga kung naiinis ka sa akin, ito masasabi ko sa'yo. Kung mahal mo ko, ito masasabi ko sa'yo. Tama. Baga, give and take yan. Bigayan lang talaga. Bigayan. Yeah. Ngayon naman, saan napapunta si Den-O ngayon? Yan, pag-usapan natin. Siguro para sa akin kasi, hindi rin kasi talaga ako yung 100% na active mag-release. Kumbaga, siya
tina-timing ko din siya sa magandang araw, magandang oras, magandang panahon. Inaano ko siya. Kumbaga, yun yung sa tingin ko pag nirelease ko yung song na to, ito yung possible numbers na maabot. Kumbaga, baka lang, though hindi naman natin talaga alam ang formula kung paano mag-hit. Walang nakakaalam ng formula eh. Kumbaga, lahat yan, depende sa masa. Kasi wala naman talagang unity when it comes to taste ng music eh. Lahat tayo sa isang room, hindi pwedeng lahat tayo gusto to. Tama. Hindi pwedeng lahat tayo. So, yung possible lang na estimated numbers, yun lang yung inaano ko. Kumbaga, ine-expect ko dun sa araw na i-release ko yun. Detach ako sa feelings ko. Yung feelings ko detach sa when it comes to huge numbers like million views. I will never, ever be that guy na mag-e-expect ng mataas palagi. Kahit umabot man ako sa fame na tinatawag, umabot man ako sa kahit saan, hindi ako sanay or hindi ko sasanayin yung sarili ko na mag-expect ng million views, ng billion views or something. Basta sa'yo, basta para sa akin, passion to, mahal ko to. Pag nai-release mo yan, lahat to pinaghandaan ko, lahat to pinaghirapan ko, lahat ng songs na to pinaghirapan namin nila Marlon, nila Nick Dizzy, shout out to you guys. Lahat to, tinrabaho namin to para sa inyo. Hindi lang din para sa inyo, para sa amin din at para sa mga taong literal na nakikinig talaga. Though hindi naman ganun karami talaga. Alam mo rin yan. Alam din ng mga tropa ko yan. Hindi naman talaga ganun kadami yung listeners ko. That's why I'm wondering why I'm here. Baga, it's an honor na masundot Oo naman. Papasundot. At maraming salamat din sa pagpapa-unlock sa amin. Naman, ikaw pa ba? Kasi sabi ko nga, ang dami nagtatanong, papasundot sa show mo ba or dun sa podcast mo, yung mga pupunta lang ba dyan, mga successful? Nahihiya kasi ako eh. Pero sabi ko hindi. Kasi yung journey, yung mga pag-uusapan natin dito, yun yung importante. Yun yung importante. Kasi diba? Wala, once na, tawag dito, wala naman paki yung tao sa Minsan totoo. Like ako, wala mong paki sa, alam mo, kung TV, interviewin mo, paano kung mas maganda yung kwento nung Tama. diba? Okay lang yun eh. Pero mas mag-advantage nga lang talaga. Oo naman. Pero kasi yung journey, diba? Yun yung pinag-uusapan doon. Yung kailangan. Yung laman. Yung movie na. Saka yung pag-uusapan. Sa podcast talaga, minsan, hindi naman yun yung, although nakasanayan kasi nila sa TWPS, na talagang ganun. Mga negosyante, kaya parang nasanay na lahat, Pero hindi, katulad yan, diba? Hindi naman laging ganun. That's why sobrang love ko tong si Papa Sundot. Sobrang love ka rin namin. Natutuwa talaga ako na, alam mo yun, so ka lang eh. Pantay ang paningin mo sa lahat. Yun talaga, shout out Papa Sundot. I love you. Salamat din talaga. Yun. Tas yun nga, yung isa sa mga magandang goal ng isang podcast. Na, totoo yan. Kumbaga, welcome lahat. Oo, kasi kumbaga, wala, parang kwentuhan lang naman talaga dito. Diba? Sharing idea, sharing experience. Kasi kada tao, journey, kada ulo ng tao, ibang movie may iba-iba, totoo yan. Kumbaga parang movie yan eh. Totoo Ito, yun. ganito yung kwento, ganito yung kwento. Kaya minsan nagugulat, mga nakakausap ko, iba rin yung kwento nito. Iba rin yung paniniwala nito. Diba mismo? Iba rin yung story nito. Hindi pala lang malungkot, hindi lang din masaya. Diba? Iba-iba. Ganun, iba-iba talaga. Roller coaster ride talaga. Yes, oo. Ayun, anyway, bago tayo magtapos, kung may ipopromote ka naman, bro, ano na ipopromote mo yan, syempre? Ayun, so guys, maraming salamat kay Papa Sundot for having salamat me. Din. Guys, supportahan niyo yung music ko, follow niyo ako sa Spotify. Yan. Search niyo lang, andyan yung mga songs ko. Sobrang solid. I have collab with Tanya Markova, guys. Supportahan niyo rin palagi ang team, ang Tanya Markova sa mga bago nilang songs, and may mga songs ako together with Erica Bansuelo, Keshi Takpal, Sly, sino pa ba? Ito, may upcoming release ako. Kasama si Flick G at GL. Ayun, Flick G din. Abangan nyo guys this September. Tapos meron din akong upcoming collab again, music video with Aris Rodil. Sa mga solid na tropa namin ni JM. So yun guys,
promote ko na din, Cleverware. Ayan, no? Available. Yan. Saan mabibili yan? PM nyo lang yung Cleverware page. So ito, clothing line nyo to? Clothing line ko to. Wow, sa'yo talaga mismo. Tapos, ito, thank you sa nag-sponsor sa atin ng DNA Origins. Shoutout, Yan, shoutout, Angelica DNA. Calanog. Thank you guys. Shoutout sa inyo dyan. DNA Origin? DNA Origins yan. Nice. Patan nyo sila Maganda. sa TikTok. Sobrang salamat. Sobrang solid nito. Ito yung likod. Maangas. Maganda, sobra. So, yun so far. Binabati ko rin pala yung girlfriend ko, si Jillian Cairino. Ayan, wag mong kakalimutan yan, bro. Baka mapalo ka. Oo, nung kanina, nandito dapat siya eh. Oo, Kaso, nga umuwi eh. Sayang. Hindi na kasama. Di na nakasama. So, ayun, shoutout sa'yo. Tapos sa boss ko din, Sir Jeff, thank you na pinayagan mo ako mag-leave today. Shoutout San Telmo sa lahat ng ka-office mate ko. Yun, ano pa ba? Shoutout Team Summer One Boys. Ito, si Jilo, si Ethan, saka si Ruben Ramales. Ano pa ba? Sino pa? Si JM Gonson for staying. Yan, syempre. Oo. Flex na ba si JM Gonson dito? Sana, umupo. Sana umupo. Sana, no? Kaso baka mahal TF niyan eh. Yun, shoutout bro. Love you. Minsan nga, yung panagbabahid sa amin. Oh. Yaman naman tayo. Napakabait yan. Napakabait na tao. Shoutout. Yun, Esoteric Records, Esoteric MI, patan nyo. Yun. Ayun. At syempre, yung mga taga-Batang Quiapo, yan. Ayun, ang mga pamilya mo dyan. Patuloy kayong manood ng Batang Quiapo, guys. Isa kami sa mga gumagawa yan. Supportahan nyo rin lagi ang pelikulang Pilipino, ang mga teleserye. Yun, guys. Itang OPM. OPM, guys. OPM. Shoutout sa inyo lahat. Lahat ng artists, upcoming artists. Go, guys. Keep grinding. Huwag maging toxic. Yun lang ang pinakamagandang Ayan, kung may natin. papayo ka no, sa mga aspiring din ngayon pumasok sa rap scene no, or sa music scene, ano namang papayo po dito? Unang-una maging totoo ka. Sabihin mo lang yung mga bagay na kaya mong panindigan. Aralin mo yung mga dapat aralin. Makinig ka sa mga, piliin mo ang yung idol, ang iniidolo mo. Sabi nga ni Glock 9 sa song na Elmer. Ayun, Elmer, napakaganda kanta. Napakagandang song. And piliin mo kung sino yung dapat na makakatulong sa'yo. Piliin mo yung circle mo. Salain mo hanggat maaga pa ikaw bilang bata or kaedad ko na ngayon pa lang mag-rap or papasok sa music. Piliin mo talaga lahat. Piliin mo lahat ng makakasalamuha mo. Kasi darating ang time, isa sa mga yan, maaaring sila din yung sisira sa'yo. Sila din yung magiging dahilan para masira ka. That's why ngayon pa lang, tignan mo na yung mga ugali ng mga taong nakakasama mo. Kasi when time comes, at least medyo prepared ka. Mm-hmm. At mag-aral, magsunog ng kilay palagi. Wag maging toxic sa internet, kagaya ng mga sobrang daming toxic sa internet ngayon na dumadating sa point na yung iba na de-depress na dahil kumbaga didismaya na sila sa sistema ngayon. Tapos, ngayon, moderno na, nandiyan na lahat. Pinapakita na sa'yo lahat. Yung algorithm mo, minsan doon nagre-reflect kung sinong tao ka. Tama. Yung algorithm mo, yung reels na lumalabas niya, once you swipe up, diba? Doon lahat. So, parang yun yung tumutulong para mag-desisyon ka. Mag-desisyon ka. So, kailangan piliin mo lahat. Lahat ng aspeto ng buhay or sa lahat ng mga bagay na gusto mong aralin. Kung kaya mong aralin siya step by step, mas magandang, nasa magandang proseso ka, nasa mas magandang pinapakinggan, nasa maayos na sitwasyon, or wag mong pilitin ang sarili mo na gumawa ng song pag hindi mo kaya kasi mahirap 'yan. Kumbaga darating ang time na naka-rap mode ka. Kumbaga pag naka-rap mode ka. Paano yung rap mode? Pag naka-rap mode ka kasi kumbaga mabilis ka makakatapos ng song. Tama, totoo yun. Diba? May ganun talaga. May ganun na time eh. Pero pag na-writer's block ka, pahinga. Pagpilitin. Kumbaga, para ang isa din sa sekreto sa writer's block, sabi ka ni Looney, limbawa, ang huli mong pinakinggan si Eminem, tapos magsusulat ka, paano gusto mong talunin yun? Paano mo tatalunin yun, Eminem yun? Parang ganun. Ang talunin mo, yung dating ikaw. Wag yung gawa ng iba. Tama. Yung dating ikaw ang talunin mo para mas ma-inspire ka gumawa ng bagong ikaw. Ganda yung nun. Isa sa mga sikreto para magtagal sa industriyang ito.
Yun, napakaganda naman kasi sinabi mo. Maraming salamat, brother. Talagang, kumbaga, ang dami ko na pulot din sa episode na to. Salamat. Lalo sa pagsusulat, no? Oo. Sa music, no? Salamat. Lalo sa OPM at rap scene, no? Yep. At syempre, si Papa Sundot may mga ilang sulat din ng kanta at nire-release, no? Yun. Malaking tulong din to para sa akin. Yun. Sana magawa namin ni Papa Sundot. At syempre, yan, kasado na yan. Yun, kasama nga uli. Yun, sure no, na. Babalik yan, tayo dito, guys, Dalawang beses na to. Dalawang beses na. Dalawang kanta na yan. Di, dapat yun. Tapos may music video pa tayo dyan. Sige, ako na mag-edit niyan. Done deal na rin. Done deal na din. Anyway, yun bro. Maraming salamat once again. At malaking tulong to lalo sa mga aspiring rappers or mga gusto pumasok sa music industry, no? Salamat. Malaking tulong to pinag-usapan natin na to. Yes, sir. So yun, mga kasundot, maraming salamat sa panunod sa episode na to. At dami nating natutunan ngayon, lalo sa music, no? So, ayun, don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel, of course. At sa ating Facebook page na Talk with Papa Sundot or Papa Sundot TV. Nandyan po tayo nag-upload ng ating mga reels sa TikTok naman, no? And syempre, sa Spotify para sa mga nagda-drive, no? Para sa mga naglalaba, para sa mga kung saan-saan na gusto lang nakikinig sa Spotify po, nandyan din po tayo. Just search TWPS or Talk with Papa Sundot para tuloy-tuloy po ang ating sundutan ng mga learnings, no? At ang mga knowledge para galing sa ating mga guests, syempre. At sa lahat ng napag-uusapan natin dito. So, yun lang. Maraming salamat. God bless everyone.